mabuhay si Jesus. Kasi buhay na buhay. Pero salamat sa ating bansa. Alam nyo, sa totoo lang, nung tayo aktivista, hindi alam ng mga iba, pinapabagsak ang bansa ng aktivista na walang alam sa katotohanan sa Biblia. Hindi maintindihan yun. Yeah. There's no use unless we witness to them. Nasabihan sila tungkol doon. Papasalamat din tayo sa mga bisita natin. I want us to recognize some of them. Itong bata, Catalina Shane Pimentel. Dito ba? Ayun. Siya ay bisita ni Jocelyn Valenzuela. Ayun. I'm glad to have you. Also, Amy Haban. Siya ay overseas employee. Ayun. We're glad to have you. And si Bong Aban, na visitor natin, at ang address nila, New Zealand. We're glad to have Bong Aban with us. Pakita yo. Yan. At nagbisita lang sa atin. Actually, yung aking bayaw, di ba? Yung aking bayaw nasa New Zealand. Saka mga ibang kaibigan. And we are glad to have everybody. At ang ating gagawin sa pagkakataong ito ay pag-aralan natin ang tungkol sa binigyan ng kalayaan ni Lord. And of course, we are glad that we have these visitors with us. At ang ating pasalamatan ay tayo, we are trying to worship God according to His will, to His Word. Kaya yan ang aking commitment yan. At kaya nga minsan mapapansin, to God be the glory only. Amen? Amen. Yan ang tunay na supposed to be declarations ng mga tunay na manampalataya. Luke 22. Tayo po tayong lahat. Basahin natin ito, bahagi 22, 31 through 34 together. Okay, ready? Go. And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fail not. And when thou art converted, strengthen thy brethren. And he said unto him, Lord, I am ready to go with thee, both into prison and to death. And he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day before that thou shalt thrice deny that thou knowest me. Father in heaven, i-bless niyo po kami na itong pangako niyo na pangalaga ay manampalatayang si Pedro ay makita rin namin na ito rin ay para sa amin. I-guide niyo ang iyong lingkod. Ayong siyang gagawa sa aking bibig, aking puso't diwa. At ayan po ninyo, Panginoon, na ang iyong salitang aming mapag-aralan sa araw na ito.
at kayo ang mapurit maluwalhati. Kaya pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat na ito at yung aming kataasan, kayabangan, kapalaluan sa buhay at pagmamalabis, pagmamayabang na tila bagahawak din namin ang katotohanan ay palitan po ninyo ng paging pagpakumbaba. Pinagkakatiwala po namin sa lahat na ito, patawad po sa aming mga kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise be seated. Opo na po tayo. How Peter saved Peter against Satan. How Jesus saved Peter against Satan. Alam nyo, walang ginawang dyablo sa simula pa lang doon sa Garden of Eden, kundi pabagsakin tayo. Kaya ang lahat na pamamaraan, panlilinlang, psychological, intellectual approach, ginawa niya. Kaya, ang isipan natin, pagkasaan natin to, wala na, talo na tayo sa dyablo. Kaya, ang dahilan kung bakit nababanggit natin yan ay sapagkat hindi tayo bigyan ng Lord ng bagong katauhan na okay pa yung ating luma. Or else, pag okay ganon, ang kailangan lang natin ay reformation. Pero bakit transformation? Transformation sapagkat yun ang dapat gawin dahil yung ating lumang katauhan ay naging hawak ng dyablo. Kaya yan ang ating nakikita sa bawat tao. Pati tayo manampalataya. Pag hindi tayo mag-ingat, hindi tayo laging nag-uukol ng panahon upang mamuhay ayon sa salita ng Diyos, tayo mismo ay naisahan na rin. Well, how Jesus saved Peter against Satan. Ang ating theme, salvation is of the Lord. Diba? At malimit natin banggitin salvation at itong salitang salvation at dinidefine natin ng ayon sa Biblia. Kasi yung iba, in their ignorance, madaling paikutin, madaling bilugin, madaling palabuin yung unawa at madaling sabihin natin gawing madilim. Because the devil blinds eyes, blinds minds, blinds our understanding. Now, live our lives, therefore, by knowing Him daily to be preserved, protected, delivered, and healed, according to His will, to be the kind of witness God wants us to be. In our lesson this morning, we could learn things that will help us going until we be with our Master in glory. At na natin, we are just being prepared up there. And we are to enjoy the fruit of our labor for 1,000 years. While others will be languishing in or having the remorse. Bakit ito ang ibinuhay ko? Bakit ako nakinig sa gusto ng dyablo? Kaya pinakamabuti niyan, ang ating puso't diwa, itutok natin kay Lord because He is the author and finisher of our faith. Kaya yung panampalataya natin, kung ikaw mamuhay sa panampalataya ayon sa gusto mo, huwag kang maninisi kung marami ang problema mo. Pero kung mamuhay ka sa kalooban ng Diyos mo, magsaya ka sapagkat isang araw, yan timpalang hindi mo inaasahan ang makamtan mo. Okay. May ilang bagay lang naman ang gusto kong dalhin sa atin at una rito yung sa ating binasa ay ito. May nagpaplano ng masama sa atin, kaya you've got to be aware and you've got to be prepared to fight it. Dito sa verse 31,
Balikan natin. And the Lord Jesus said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you. Talagang matindi itong diablong ito. Gusto kanyang mahawakan niya. Gusto kang maalipin niya. Gusto kanyang maging sunod-sunuran sa kanya. Gusto niya yung plano niya, ang iplaplano mo at ibubuhay mo. Kaya alam nyo, sa totoo lang, pag pinag-uusapan itong bagay na ito, yung iba ay they are not ready to live according to divine expectation because sa taas ng pride o kapaluan sa buhay. Pero yan ang unang intention ng diablo. Gusto niya, he wants to have us by not reading the Bible, by not applying the Word of God, by not living according to His will, to God's will. Kaya yun ang ating tandaan. Ang old nature natin ay makita natin kung paano ipiniliwanag sa Biblia kung ano ang pinagagawa ng diablo at ginagawa sa buhay natin. Now, ito kayo mga iba na maaring ngayon lang tayo na-acquaint sa ganitong situation, magugulat ka, pero pasalamatan mo si Lord. Tayo ay narito para lalong matuto. At sabi nga, kung ikaw ay prepared, hinahanda, mas maganda yung fighting chance mo. Ephesians 2. 1, 2, and 3. Verse 2, And you hath He quickened who were dead in trespasses and sins. Pag sabing dead in trespasses and sins, nung tayo unsaved pa, tayo ay gumagawa ng mali, pagsalangsang, laban sa Diyos. Kaya, we are dead in trespasses and sins. Yun ang ating pinagagawa. Ako nga, experience na, kasi mother ko, Methodist. Yung bato sa pasulok. Ano ba ito ang ibig sabihin ng bato sa pasulok? Kasi, ang mother ko, nakapag-asawa ng aglipay, independente. Kaya ako, hinihimok na maging sakristan. Dahil yung uncle ng daddy ko, pare. Salamat na lang na hindi ako papasalamat. Hindi ako naging sakristan. Kasi pinag-iisip nila ako. Nung panahon yun, na ako, mga siguro, more or less 10 years old. At nakita siguro, may dating din tayo. Joke lang. So, in short, papasalamat ako sapagkat hindi ako naging sakristan. In short. Okay, ito, tuloy natin. Tayo ay binigyang buhay o binuhay mula sa patay. Mula sa patay sa pagsalangsang at kasalanan. Yun ang kalagayan natin. At bilang patay sa pagsalangsang at kasalanan, natin sa verse 2, wherein in time past, andyan ba kayo? Ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air. That means the devil. The spirit that worketh in the children of disobedience. Kaya yung mga pagsunod natin, kagagawa ng diablo yan. Nagpapaalipin tayo, sinusunod natin yan. Okay, he is the Lord of disobedience. Verse 3, among whom also we all had our conversation or manner of lives in times past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Yun ang ating kalagayan nung tayo unsaved pa. At binigyan ng
Ano yan? Conclusive declaration. Verse 11 and 12. Wherefore remember that you being in time past, Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands. The word circumcision and circumcision means flesh, Gentiles and Jews. Okay. Pero ito yung gusto kong makita natin, verse 12. That at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenant of promise, having no hope and without God in the world. Sa nangyari sa atin, nasave na tayo, di ba? Nasave na tayo. But did you know that if we are to yield with the temptation of the devil to live in the flesh, we are still living for the devil? Or live willfully? Live emotionally? We are still living for the devil? Palalim na yan tungkol sa spirituality. But let me show you anyway. Romans 8. Pero iba sa inyo, mature na kaya preaching natin, kasadong na sa inyo. Carnality. Pag sabing carnal, that is flesh. Let's go to verse 5, hanggang verse 8. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to what? To the law of God, neither indeed can be. So then, they that are in the flesh cannot please God. Kaya sabihin natin, Pastor, pwede bang mamuhay sa carnally isang tao na 10 taon na sa Panginoon? 20 taon, 30 taon? Yes. Si Pedro nga nag-recommenda kay Christ. Hindi dapat mangyari sa iyo. Sabi ni Lord, you don't know the kind of spirit you are of. At any moment, the devil could attack us to live against the will and wishes of God. Kaya napakaganda na maibuhay na ating mapanghawakan palagi ang Proverbs 3, 5, and 6. Daily. Kaya, pag naintindihan mo yan at naibubuhay mo, mature ka ng higit sa iba. Anyway, yun. The devil wants us to be ruled by him in the old nature. That's why the temptation to live according to the old nature is in us. Because it is by choice. Now, ang antidote natin dyan, ang pangontra natin, ay Romans 12, 1 and 2 in a daily manner. Dito rin, sa bagong ito. Yan ang pangontra natin para makapamuhay tayo na kalugod-lugod kay Lord. Verses 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed with the world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. There should be that transformation. Alam nyo, kung ating isipan ay tulad pa rin ng dati, baka hindi ka paligtas. Mainggitin pa rin, mayabang pa rin, palalo pa rin, makasarili pa rin, worldly pa rin, etc. But there is no manifestation of transformation. Kailangan makita yung kapahayagan na tayo, iba na. Yung pagiging anak ng Diyos. Bakit? Sapagkat yun ang kapahayagan na tayo'y nabago na. Yan. Kaya nga, si Paul, maroon siyang
Sinabi rito sa 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15. Alam nyo dito palagi, dali nyo Biblia nyo. Now, I've been in other countries, especially America, iba hindi na nagdadala ng Biblia. Huwag tayong gumaya sa mga wrong pattern. At sa iba, wala na. Asan ang manifestation ng pag-anak ng Diyos? Okay. 1 Corinthians 15:31. Ito. I protest by your rejoicing, which I have in Christ Jesus our Lord. I die daily. Kaya kayo mga tamad magbasa ng Biblia, magsisi kayo. Pakita mo pagka-Kristiyano mo. Magsisi ka. Lord, patawad po. Talagang nineglect ko yung pagdadala ng Biblia. You should be bringing that. Ako, sa cellphone ko, may Biblia doon. King James Version. The other version. Why? As a professor for 40 years. Yung iba, kumbaga sa dokumento, ibinabasura. Why? Sapagkat iba-iba yung ginawa ng paggugulo ng dyablo sa katotohanan eh. Pero kung natuto ka na, ipaglaban mo yan. So, the daily antidote is what? Present your body a living sacrifice daily to the Lord and die daily. Yan ang testimony Paul. Now, John 12, ito yung sinabi ni Christ. Sinabi ni Christ. John 12. Kaya kung hindi natin nagagawa yung dapat natin gawin, unang gawin mo, admit that you have sinned. Then, ask God to forgive you. Then, start anew. Do what is right. Okay. John 12:23 and 24. Nasabi ng bahaging ito, this is how to glorify the Lord. Kaya, 23. And Jesus answered them saying, the hour is come that the Son of Man should be glorified. Ito na ang panahon upang ating maluwalhati ang Diyos. Ito na ang panahon. Ito ang bagay na ating itaas, maluwalhati ang Diyos. Ano yung bagay na ito? Yung iba talagang makikita mo. Bagay, hindi naman ako hukom. Makikita pa lang natin ang situation, baka akala natin ligtas. Dating ng langit. Asan si kapatid? Asan? Yan pala, nasa baba. Huwag nawang mangyari. Okay, 24. Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. Fruit does not only refer to from this lost crowd maging saved, kundi yung pagbabago sa buhay mo ang makikita. Dati for worldliness, carnalities, etc. Ngayon, kapatid, gawin natin yung ating ginagawa dati. Tumadatsi tayo. Pag tumadatsi ka na, ako hindi. Amen? Ibig sabihin, huwag mong balikan yung dati. Pagkat kung balikan mo yung dati, walang manifestation ng transformation. Kailangan makita yung pagbabago. Well, kaya nga sabi ni Lord, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you. The devil wants to control you, control your mind, control your lives, your activity. The devil wants to be in control over you. He wants you to be your Lord. Anak ka ng Diyos, tapos gagawin ka ng ganyan ng dyablo. Yan mo siya na lang. Di anak ng Diyos, pakita natin anak na tayo ng Diyos. Amen ba?
Pag hindi nakikita, Lord, patawad po, bakit ito ang aking isipan? Pagdating sa Word of God, para ako'y nawawala ng gana. Wow! Dapat may panahon tayo. Yan, nag-fellowship kami. Kita ko yung mga iba. Yung manifestation ba na talagang nagbababol ka, dapat ipakita natin. Kaya blessing din talaga sa akin na bawas yung aking pakikipag-chikahan, chichibureche. Kasi 14 chapters ang aking binabasa araw-araw. 14 chapters. Mantala puro wala. Kaya makikita mo siyempre, worldliness, carnalities, etc. Hindi mag-manifest yun through Christianity in their conversation. Siyempre, sa buhay, kung ano yung nakapospo sa puso mo, yun ang problema. Nagmamanifest yung totoo. So, yun ang sabi ng Lord. The devil to desire to have you. At ano pa? In line with that, ay hindi lang to have you, kundi ito. 22, balikan natin itong Luke 22. 32. 32. 31. And behold, and the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you. What for? That he may sift you as wheat. Pag sabing sifting, yung mga buto, halimbawa, sa palay, sa probinsya, namin yan, sa trigo, tinutukoy dito. Pag ikaw ay nag-winnow, yung winnowing, yung may hangin, ginanon mo, yung butil nahuhulog dyan. Tapos yung ipa nawawalay. Yan. Gusto ng diablo na mawalay ka. Para ano? Para maging alipin niya. Yun ang gusto ng diablo na mangyari. To have you, that he may sift you as wheat. Talagang gusto niyang tangayin ka ng hangin, di ba? Hangin naman ang pantangay doon sa ano na yun. Hangin ng maling doktrina, pangsariling paniniwala, kataasan, kayabangan, kapalaluan, etc. Yan ang gusto ng diablo. Mamuhay ka sarili mo, kayang-kaya mo yan. Hindi mo kailangan ng pastor, ng preaching, hindi na. Kaya kung ano ng mga taktika ng diablo, anong gagawin mo? Kaya alam nyo, kaya binigyan tayo ng Lord ng pastor, na kailangan ng pastor, Lord, turuan nyo kami kung anong dapat naming gawin. Yung pagtuturo. Huwag yung mensahe ko, kung yung mensahe nyo. Yan ang ginagawa natin araw-araw. Tuwing service. Para maluwalhati natin pare-pareho si Lord. Yung mensahe mo, hindi yung akin. Why? Lingkod tayo ni Lord. Amen ba? At tayo accountable sa ating tinuturo, mga sinasabi, ginagawa, etc. So yun, Satan hath desired to sift you as wheat. Iwawalay tayo. Anong gagawin mo pag kikita mo iwinawalay ka na? Yung iba, malayo na at saka maalala, mukhang malayo na tayo kapatid. Malayo tayo sa Panginoon. No. Huwag kang palinlang sa diablo. Alam nyo, the greatest deceiver is none other than the Lord, than this Lord of evil, si Satanas. Siya ang greatest deceiver. Kaya nga, actually in in 1 Corinthians 14:33, God is not the author of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints. God is not the one who confuses us. It's the devil. Kaya pag ikaw ay hindi nakaangkla sa Lord, madali kang lokohin. Madali kang i-tempt sa mga iba't ibang bagay
Na bandang uli, magising tayo, Lord, naloko ako. Tulad yung iba. Alam niyo, yung mga iba ngayon, yung kanilang kinita, nag-OFW, kumusta na kapatid? Kumusta na buhay mo? Naloko ako, pastor. Kasi, na-scam ako eh. Wow! Scam, yung pinaghirapan, nawala. Sapagkat, sa salita yun. Alam mo, pag makasali ka rito, 5 times ang kikitain mo sa puhunan mo. Saan ka nakakita ng ganong prinsipyong tama? 5 times? Hindi pwede. Kaya nga ang sabi ni Lord, He that gathereth by labor shall increase. Yun scam na yun. At mga ganon, na get rich quick, mga ganon. Isip ka na. Kaya dito sa mga anak ng Diyos, nakikinig sa mga ganyan, kung mayroon scam, nakikinig pero hindi nakikinig. Tama ba? Oo, nakikinig pero hindi nakikinig. Na-scam eh. Walang pangako ng Lord na mag-invest ka ngayon, ilang buwan lang, triple nakita mo. Walang katotohanan ganon na kung ating titignan yung prinsipyong susundan. Pangako, yes. Kaya yung mga pinapangakuan ng kung ano-ano, isip ka muna. Kasi, basta't nagkaroon ka na paghahangad, get rich quick, kumita ng malaki, ay naku, dali kang maisahan. Ibig sabihin, pero sa tingin ko sa inyo, walang madaling maisahan dito. Tingin ko lang ha. Nasa tingin nyo? Ingat tayo. Sapagkat kahit kumisan, strong, naisahan pa rin eh. Pero huwag nawang mangyari sa muraya. Amen? Kasi, yun nga, the devil wants to have you. And then, iwalay ka para maging kanya ka. Ano? Save ka na? Naisahan ka pa? Anong klase ka? Di ba? Okay. Kaya, tingnan natin to. Know the threefold plan of the thief or of the devil. Tingnan natin to. John 10:10. John 10:10. The Bible tells us, the thief, referring to the devil, has 3 evil plan against us, against people. Hindi lang sa atin, against people. Kasama tayo dyan na ibig niya mabiktima. The thief cometh not but for to steal, and to kill, and to destroy. Kaya lahat, iwasan mo yung pagkuha ng hindi sa'yo. Sa diablo yan. Amen ba? Na stealing. Yung iba may kinikwento na talagang may mana na talagang dapat ma-enjoy. Magkapatid, pinatay yung mag-asawa. Well, anyway, kaya nakikita natin isang dahilan. Dahil sa bilog, dahil sa pera. Nakalungkot lang, pero ganun eh. And to destroy. Ang diablo, kung mawasak tayo, walang problema sa kanya. Kaya sa ganyang kapanuhunan, ang pangako ng Lord ay ito. God, Psalm 46:1, is a refuge and strength, a very present help in trouble. You've got to go to that refuge. To God. Your strength. Kasi ang diablo nga, ang kanyang trabaho ay
wasakin tayo. Pag ang tao wasak na, ano ang gagawin? Wala nang pag-asa, wala akong pag-asa sa buhay dito. Magwawala na 'yon. Mga kapatid, may talagang pamamaraan ng dyablo. Si Samson na lang, pinakamalakas na tao sa daigdig, na naalaman ng tao sa daigdig. Di ba? Itong si Samson ay nakinig sa pagnanasa ng sarili, laman. Nangyari. Nung una, sarap-sarap ang tingin niya. Pero bandang huli, nung siya ay dapat na magdusa, ano nangyari? He desired na Lord, na may pagtanggol ko man lang aking mga mata. Pero hirap na siya, no? Nagtagumpay naman. Pero kasama siya sa kanyang suicidal action. Actually, hindi man siya nag-author na. Diablo na, ginamit ng mga ano. Kaya, ingat lang tayo mga kapatid. Kasi yan nga ang isa sa plano ng diablo eh. Steal, kill, and destroy. Three things. On the other hand, the Lord has a plan also. Anong plano ni Lord? I am come that they might have life and that they might have it more abundantly, saith the Lord. Yan ang plano niya. Hindi lang buhay, kundi, siyempre, trabahuin mo rin, magkaroon ka ng masaganang buhay. Lord, tulungan niyo ako. Maalala ko isang kapatid, talagang galing sa basura ng buhay, sa basurero dati, ina-saved. Pag may mga pag-aral dito, talagang all ears siya, nakikinig. Iniyakan niya si Lord. Lord, niya. Samantalang siya ay nagbabasura. Akala ko ba, ang anak niyo, ang pinakatema, ang anak niyo ay hindi mahirap. Ba, napakinggan ni Lord. Kaya yung kanyang pagbabasura noon, nakabarong siya patungo sa church. Nakita ng basura, kukunin niya yung kanyang tri-bike para yung basura kunin. Bless siya ni Lord. At nung siya na-bless ni Lord, binigyan siya ng bagong trabaho. Reflexology. Nung siya nagre-reflex, gumanda na buhay. May pagbili dating bahay, nakabili ng bahay doon sa subdivision, hanggang sa nakadalawang sasakyan. Kasi, sa panahon yon, may dumating yung panahon na yung kanyang kita, maabot na ng, nakapagtatayf ng 4,600. Kano yun? 46,000. 1 week. Pero nakinig sa mga mapagsamantala. Sira. Ingat kayo ha. Sa association nyo, ingat kayo. Na Lord, ito ba ay dapat kong gawin? Pagpasyahan, etc. Kaya mo, Lord, magpapasya. Proverbs 3, 5, and 6. Hindi ka mabubulilyaso dyan. Anyway, kaya, sa ngayon, naging bastos pa yun. Naging bastos. Kaya ingat kayo ha. Okay. Kaya, yung plano ni Lord sa pagbuti ay nandyan. Hindi lang buhay, kundi masaganang buhay. That they might have life, and that they might have it more abundantly. Pero huwag na natin hayaan na babaliktad ang mga pangyayari. Amen? Huwag natin yan babaliktad, sapagkat nabaliktad ang mga pangyayari. Mga kapatid, magpakatapat lang.
Walk humbly with your God. Huwag yung mayabang. Huwag yun ang gayahin yung mga mayabang. Ako kasi naging mayabang, kaya winawarningan kayo. Huwag yung maging mayabang. Okay. Balikan natin ating pinag-aaralan dito. Verse 32. But I have prayed for thee that thy faith fail not. Sino nag-pray dito? Okay ha? Makita mo ang pagmamalasakit, pagmamahal, pangangalaga ng ating Panginoon. Laban sa mga atake ng dyablo. Now, tandaan natin, hindi porkit umunlad ka, matatag ka. Hindi porkit umunlad ka, matatag. Kung magpatuloy tayo sa maling uri ng mga pagpapasya at priority, etc., delikado. Pinakabuti ay, Lord, ito po ba ang gusto nyong ipursu ko? Ito po ba ang gusto nyo? Papasalamat tayo. Kaya, ang hirap umakyat, sabi niya, ang hirap umahon. Tapos, maisahan ka. Para bumaba. Huwag naman mangyari. Amen? Yan ang mangyari. Well, tandaan natin to ha. Itong verse natin binasa, I have prayed for thee that thy faith fail not. Alam niyo yung faith natin, kailangan i-align natin palagi kay Lord to. Ayon sa kanyang salita. At pag may mga temptations para mawala tayo sa faith na yan, ipaglaban mo yan. Ipaglaban mo. Sa paanong paraan? Well, let's go to Hebrews 12:2. Hebrews 12:2. Una ay pahalagaan mo, ito makikita mo rito. 12:2. Looking unto Jesus, the author and the servant of our faith and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, that is set down at the right hand of the throne of God. Yung punto, salvation is of the Lord. Protection, preservation, deliverance, and healing. Nasa Lord yan, sa faith natin. Kaya nga, I have prayed for thee that thy faith fail not. Na kay Lord ang angkla ng faith natin. Wala sa atin. Hindi dahil sa galing ko memoryado ko yung verse na yan Well, mas maraming halos memoryado Bible, pero bakit sa diablo pa rin sila? Kaya, hindi pwede yung yabang-yabang. At saka yung iba na walang panahon sa pagbabasa ng Biblia, magsisi ka balang araw. Kaya ngayon pa, magsisi ka na. Get right with God! Huwag mo nang hintayin na abutin ka. At baka hindi lang tiplat. Anong tawag dyan? Ang abutin mo. Read the Bible. Alam ko yung struggle sa pagbabasa. 14 chapters is not a joke. The devil tried to do everything to oppose me in reading the Bible. But I've got to ask God to help me fighting back. Amen ba? Lumaban tayo. At hindi lang yan, basahin mo, ibuhay mo. Ibuhay mo. Sapagkat dito sa daigdig na ito, isang araw, ay baka magsisi tayo sa kapabayaan, huli na. Kaya bawat sa atin, tandaan natin, kung hindi ka kakain, hindi ka lalakas. Amen ba? Ganon din sa pagbabasa ng Biblia. Kung hindi ka magbabasa ng Biblia, hindi ka makakain. Ano mangyayari sa iyo? Mangyayari sa akin.
Kaya tandaan mo yan, sapagkat balang araw, mahirap pag magsisi ka, huli na. Okay. I have prayed for that thy faith fail not. Anong faith ito? It should be the faith of Jesus Christ. He is the author and finisher of our faith. Kaya nga, makikita natin kung anong tinutukoy dito bilang backup nito. Dahil dyan, sa panampalataya, endure the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Alam niyo ibig sabihin itong endure the cross? Kasi ganito yan. Si Jesus Christ, kanya ba yung cross na kanyang pinasan? Kanya ba o ano? Hindi kanya. Para sa atin yun. Ang tungkulin niya, He came to seek and to save that which was lost. Yun ang kanyang pinapasan. Mula sa simula, talagang hindi niya tinantanan yan. Hindi niya binitawan. Kanyang ibinuhay yan. Kaya nga, sa kantang kinakanta, the emblem of suffering and shame. Dala niya. Kaya nga dito, endure the cross, meaning, pinagtiisan niya. Sa atin, ibig sabihin, kailangan lumago ka hanggang sa maalam mo ka ng will of God sa buhay mo. Ngayon, hindi mo alam ang will of God sa buhay mo, bansot ka pa. Tama ba? Huwag kang magpabansot. Alamin mo at isa katuparan mo. Kaya minsan papakounsel sa akin. Pastor, gusto kong gawin ito. Ang sinasabi ko, yan ba ang kalooban ng Diyos para sa iyo? Palagay ko. Hindi mo alam. Huwag ka munang sumagot ng wala o alanganin. Kailangan lumago tayo hanggang sa maintindihan natin what the will of the Lord is. Because you've got to carry that cross until the finish line. Amen ba? Lumago tayo. At kung hindi ka lumalago, hindi ka nagbabasa ng Biblia, magsisi ka. Ikaw mismo ang naisana ng dyablo. Oto, huwag ka na magbasa. Sumunod ka lang sa gusto ko. Ako Lord mo. Parang ganun nangyayari. Na ginagawa nating Lord ang dyablo. Na pumipigil sa atin sa pagbasa ng Biblia. Ano ka? Tapos sabihin mo, saved ka? Pakita mo. Hindi idaldal mo na walang dahilan. Amen ba? Patunayan mo. Kaya dito, Pastor, gusto ko magsimula. Pwede. Bibigyan ka dito ng diglot. New Testament. Diyon ka magsimula. Why? Isang bagay na let down sa akin, isang araw, hindi mo raw naturuan to Mga kapatid, sinasabi natin palagi ito. Bakit ganong 14 chapters ako? Para ipakita sa inyo na hindi ako nagbibiro. Totoo yung sinasabi ko. Amen ba? I spend more than 2 hours. Minsan, ay hanggang mahaba yun. Pagbabasa. Kumbaga sa tithing, the 24 days, at 24 hours, nakaka-tithe tayo kahit paano. Kasi hindi man basta basahin lang na, shh. No. Read with understanding also. Amen ba? Kaya, mga kapatid, huwag nawa mangyari na ako sisisihin nyo. Pastor, hindi ko nabasa kasi hindi na-emphasize. Ina-emphasize ko naman sa tingin ko. Amen ba? Amen. Kaya nga meron tayong reading 7 chapters sa inyo, sa atin. Yan ang wala sa marami. 7 chapters. Para ano? Para sa ating pangangailangan spiritual. Alam niyo ba yung sabi ng Matthew 4:4 at Luke 4:4? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out from the mouth of God. Nung una, selective ako. Pero nakita, ano ibig sabihin to? Every word that proceedeth out of the word of God is inspired. Ibig sabihin,
binigyang buhay ni Lord. From that point onward, talagang every word binabasa ko. Why? That is in compliance with the declaration the Lord made. Ang sarap mag-emphasize, kaso lang, ikli yung oras eh. Tanong ko, kayo ba lahat saved na? At hindi lang saved, kayo ba lahat namumuhay sa kalooban ng Diyos? Baka mamaya sabi ng kalaban, hindi ka na ito gusto ko. I'm sifting you para you will do what I want. Huwag na sabi ni Lord. Mga kapatid, let us ask God to be better. By the way, let me emphasize yung binanggit ko kanina. Ang service natin sa mamaya, yung Independence message sa Wednesday. Amen? Pati yung mga kanta natin na makabayan, kanta rin natin. Wala niya sa States. Ganyan. Pagdating ng Independence Day, yan ang kinakanta. To thank the Lord for their country. Ganun sa ating bansa. Malatin ang ating lupang sinilangan. Pagkatuntahan natin lahi. Tayo kinukop ko pa tinutulungan upang maging malakas, maligaya at bilang ganti, anong gawin natin? Sinabi nyo na, mahalin natin to, amen? O dapat lang. Kaya, papasalamat tayo. Actually, yung faith of Jesus, I just want to finish this. Galatians 2:16. Galatians 2:16. Sige, pakibuklat ninyo sa bagong yan. If Jesus is the author and finisher of our faith, as we could see it in the Bible as duly recorded, ano ang ating makikita rito? Galatians 2:16. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Christ Jesus, that we might be justified by the faith of, for the second time, Jesus Christ. And not by the works of the law, for by the works of the law shall no flesh be justified. So, our Lord Jesus Christ is the author and finisher of our faith. Kaya ito, nagjajab doon sa sinasabi na faith of Jesus Christ, because He is the author and finisher of our faith. Amen ba? Okay. Klaro? Okay. At dito gusto kong dumako tayo sa Romans 3. Romans 3. (22) 21. But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God which is by the faith of Jesus Christ unto all upon all them that believe, for there is no difference. Naintindihan ibig sabihin, faith of, panampalataya ni, hindi panampalataya ko kay. Yan. Baka simpleng kung baga alam nyo, yung simple analyzation, yan ang ginagawa natin.
Well, Romans 6. 3 and 4. Kailan tayo nagkaroon ng talagang manifestation ng ating conversion? Verse 3, Romans 6:3. Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into His life? No, death. Therefore we are buried Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Pakita natin sa Kanya na bago tayo. Hindi na tayo tulad ng dati. Okay? Yun ang dapat mag-manifest sa buhay natin. Verse 6. Knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Okay? Verse 5. For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Okay. Back to Galatians 2. Now, bilang si Christ ang author and finisher of our faith, let's take a look at Acts, itong 2:20. The Bible tells us, I am crucified with Christ. Ibig sabihin, yung kalooban niya sa iyo, alam mo at ibinubuhay mo. Yan. I'm crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Let's go to Galatians 3:22. But the Scripture hath concluded all under sin, that the promise of faith of Jesus Christ might be given to them that believe. The promise of faith, the blessedness of life in Christ Jesus, ay ibigay sa mga manampalataya. Sa mga pagkukulang natin, alam nyo, marami tayong pagkukulang. Yung iba, kinakadya sa katwiran. You may rationalize your misgivings as you please. But let me say this. Pag nasa harapan ka na ba ni Lord, can you stand in boldness? Lord, ibinuhay ko ang sabi niyo. Alam nyo, huwag natin hayaan umiral yung ating gusto. Sapagkat, nung tayo nagpabaptize, we were baptized into His death, and it entails that we are to live in newness of life. Eh, hindi nangyayari yung newness of life. Mga kapatid, please, don't allow that you will be living life unbecoming of a child of God. Kailangan, Lord, anak niyo po ako. Gusto kong ibuhay yung aking pagka-Kristiyano. Anytime, any place, anywhere. Kasi mga tao ngayon talagang pabaya. Wait until God will allow us to go through hard situations. Huwag natin hayaan ngayon pa man maghanda na tayo. Sapagkat ang Christian life naman talagang maliban lang kung ikaw ay handang dumaan sa mga hard situations, sapagkat diyan masusubok ang panampalataya mo, baka wala kang tatanggaping reward. Sa halip na reward, kayo na mga walang ginawa, mga matigas ang ulo, matigas ang puso, doon kayo sa mga lugar ng mga suwail. Yung puro sarili ang binubuhay, doon kayo. Sama-sama kayo doon. Gusto natin yun? No. We should not desire to live like that. Kundi kung ano yung gusto niya, kahit mahirap,
At imposible sa tao. Because what is impossible with man is possible with God. If it is God's will, it may be impossible with man, but it will be possible because of God. Kaya sa atin, sa ngayon, magpasya na tayo. Alam nyo, as I try to retrospect, yung mga buhay, mga bayani natin, iba, ang father ko, ang ginawa. Ito yung sa amin, may balon kami. Guerrilla ang kanyang estado. Tinalian, inilagay sa sa balon, sa bubon. Tinalian. Pero salamat, sapagkat, alam nyo, yung mother ko, lumaban. Sila naglabas. Nung wala na yung kalaban. Kaya, alam nyo sa atin, hindi mo ma-enjoy ang kagalakan ng isang tunay na buhay na wala ka man lang dinaanan. Gusto mo yung alang kahirap-hirap. Hindi kay Lord yan. Amen ba? Hindi pwedeng wala kang dadaanan. Lumabang ka. PKP. Ano yung PKP? Hindi ko marinig. Kayo ba, dahil sa panampalataya, PKP kayo? Kailangan, ganun Yung mga handang patay kung patay para maging matapat, dahil matapat kay Kristo, magsabing Amen! Yung mga duwag, huwag magsalita ng Amen. Dapat laban to. Sa aktivismo, patay kung patay. Dahil marami. Dito, kahit nag-isa ka, patay kung patay. Amen ba? Ba't walang nag-amen sa ladies? Kahit nag-isa ka lang, patay kung patay din. Especially tayong mga lalaki, di ba? O sa atin lahat, amen? Totoo? Prove that. Amen? Prove it. Sa pagkakataong ito, heads bowed, eye closed, please. Hindi ko alam dito kung lahat tayo nakakatiyak na ng langit. Kung tayo hindi pa nakakatiyak ng langit, tiyakin mo. Tiyakin mo. Kailangan, Pastor, I know that if I will die today, I'll go to heaven. Yun ang ating desire. Ngayon, yung iba naman natiyak na sapagkat tinanggap mo na si Kristo, tiyak mo na nandiyan sa puso mo, baptism ang kailangan mo. So at this moment, if God's dealing with you, salvation, pagkat wala pa sa si Kristo, o baptism, pwede bang mag-responde tayo? Manalangin muna tayo. Father in heaven, patid nyo ang puso ng bawat isa. At sino man po ang di patiyak ng kanyang kaligtasan, ay kanyang pagpasyahan na tiyakin po sa umagang ito. At sino man po ng saved na at magpabaptize na magpasya rin po ay dulog ang sarili. Pero Lord, yung mga anak nyo na handang mamuhay upang ang iyong salita ay maibuhay at magawa, may sa katuparan. Hayaan nyo na samahan ako sa pagtayo at sa biyaya ninyo, maibuhay po namin ito. Kaya kung gusto nyong mamuhay tayo upang ibuhay ang salita ng Diyos, samahan nyo ako sa pagtayo. Bilang anak niya. Ngayon, kung hindi ka pa nakakatiyak, huwag kang tumayo, please, please, please. Kailangan makatiyak ka muna. Father God, thank you para doon sa nagresponde. Bless us as we have this moment of invitation
Salamat, Lord Jesus, nakita po namin ang iyong dealing kay Pedro. Bagamat hindi namin natapos ang mensahe ngayong umaga, tutuloy namin mamayang hapon. I-bless niyo po ang aming dahilan ng pagtayo para lumago, magbahay ang katapatan, katatagan. Pinagkakatiwala po namin siyang lahat na ito. We thank you and we praise you in Jesus' name. Amen. Song leader, hindi ko tinapos ang mensahe kasi kung tatapusin ko, matatapos sa alas 12. Pag gano'n, nakikita ko, yung mga mata, matatalas na. Sige. Lahat siya kasama. Manatili po tayo nakatayo. Awitin po natin. Willing to be baptized itong nagpo-forward na ito. Amen? Actually, naudlot na nga ito. This is the third time. For baptism yan, di ba? Sige. Kaya, napasalamat tayo. Ganon din yung mga iba na probably gusto rin nilang makilala si Christ the way God wants them to know Him according to the Scriptures. Yun po. Sige. Awitin po natin, hymn number 130, Softly and Tenderly. Kung kayo kinakausap ni Lord at gusto rin pumunta rito para matulungan, pumunta kayo. First verse, ready now, sing. Softly and tenderly Jesus is calling, calling for you and for me. See on the portals, He's waiting and Pwede nang pumunta rito. watching for you and for me. Come home, come home. Baka yung iba hindi pa baptized, pwede na kayong lumapit din. You are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. No more singing, but let's allow the pianist to keep playing the piano. Sige, yung iba na tinutulungan, pinagmamalasakitan,